Ang sahig ng haram ay nagiging mainit tuwing matindi ang init dahil sa pagpapalamig. Sinabi ng opisyal na pahina ng otoridad sa haram na ang pangunahing sanhi ay ang tasoos, marmol na matatagpuan sa bundok ng Gresya. Ang marmol na tasoos ay tulad ng karaniwang marmol, may butas na sumusalo ng kahalumigmigan sa gabi at inilalabas sa araw, kaya naman hindi mainit ang sahig. Kahit 50 ang temperatura, sino ang nagdisenyo ng pagpapalawak ng dalawang haram gamit marmol na tasoos? Ang lalaking ito. Henyo ng Egyptianong inhinyero Muhammad Kamal Ismail nagpalawak ng dalawang haram para sa Diyos. Hindi kumita ng piso ang inhinyerong Muhammad nang malaman niyang ang marmol na ito'y nasa Gresya. Lumipad siya roon at binili kalahati. Isinagawa niya sa Saudi Arabia at inilagay sa Masjid al-Haram, ayon kay Muhammad, matapos 15 taon. Mga otoridad ng Saudi hiniling gamitin parehong marmol sa Masjid an-Nabawi, kaya natakot si inhinyerong Muhammad. Binili niya ang kalahati ng dami na nasa bundok iyon 15 taon na ang nakalipas. Posible bang ang ikalawang kalahati ay nanatiling magagamit sa lahat ng taon? Sumakay si inhinyerong Muhammad sa unang eroplano papunta sa Gresya. Pagpunta niya, natuklasan na ubos na ang ikalawang kalahati kaya siya'y nalungkot. Ngunit binigyan siya ng Diyos inspirasyon na magtanong ng kakaibang tanong. Sino ang bumili ng ikalawang kalahati ng marmol na ito? Ibigay ang pangalan niya agad para makapunta ako. Hindi madali, naghahanap sila sa lumang talaan. Kung nais ng Diyos at ang pangalan ng mamimili, masaya si Engineer Muhammad nang malaman na kumpanya ito sa Saudi. Ngunit naisip niya, posibleng itago ng kumpanyang ito ang marmol na ito sa mahabang panahon. Ngunit sinabi niya, pupunta ako at kukunin ko ito. Bumalik siya sa Saudi at tinanong ang chairman, ano ang ginawa mo sa marmol na binili mo mula sa Gresya 15 taon? Lalaki sinabi, hindi ko matandaan, ngunit tatanungin ko sa bodega. Nagulat siya nang makita ang marmol na hindi nagamit sa bodega. Natuwa agad si Engineer Muhammad nang malaman iyon at sabi, kunin mo ang blankong tseke, isulat ang numerong gusto mo, kailangan ko ito agad. Sabi ng may-ari, hintayin mo, ano nang nangyayari sa marmol na ito? Sinabi ni Engineer Muhammad na ang marmol ay pupunta sa mahal na moske ng propeta. Kaagad nang malaman ng may-ari, sinabi niya, sa kain ng Diyos, ibinibigay ko ito ng buong puso habang tinitingala ang Diyos. Itinago ni Hafiz ang marmol sa loob ng maraming taon para mapunta sa moske ng kanyang sugo.